A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay may buhay, may lakas at may time tayo na naman para makapag-aral sa mga katotohanan na kailangan tanggapin ng isang tao upang siya ay huwag maparusahan pagdating sa araw ng paghukom. Ang gusto natin kasi ay mailigtas ang tao. Datapot paano natin ito magagawa? Kung mayroong mga tao na masipag din at masikap pa yata kaysa sa atin, na talagang ang gusto nila ay ipaliwanag yung kanilang itinuturo dahil ito ay para sa kanilang relihiyon. Dahil kung halimbawa matalo sila at mag-alisa ng kanyang mga miyembro, so wala na silang relihiyon. Kumbaga ay talagang ilalaban nila ito ng mahigpitan, ng paliwanag, mga pagbibigay nila ng opinion nila, gagawin nilang lahat ang paraan sa pagtuturo para ipakita na sila ang totoo. Ngayon tayo, hindi rin tayo titigil sapagkat naaawa tayo sa tao at ang gusto natin ay agawin sila. Kaya nga tayo ay ang paraan natin agawin sila sa apoy, agawin sila sa kaparusahan. So ngayon, ang tao naman ay may malaya, may karapatan siya na pumili kung ano ang kanyang gusto na paniniwala. Ito lang ay meron ako ritong application ng Biblia. Kasi dati meron akong tatlong Biblia na iba't ibang version. Dito sa cellphone, sa mga internet, sa PC dati, sa computer ko, mas mabilis humanap doon ng version. Kung anong version ang gusto mo ay nandun lahat. Walang maililihim. Talagang makikita mo kung paano siya sinulat sa version nila. So ngayon, bakit may version ang Bible? So ibig sabihin, mayroon siyang iba't ibang meron siyang iba't ibang pagpapakahulugan. Kasi pag sinabing version, may pakahulugan nung sumulat, yung nagsalin. Halimbawa, King James Version, magandang balita version, yan yung mga ganyan. May Moffat version, lumilipat sila. Lalo na kung makakabuti sa kanilang pagtuturo, makakadagdag ng patotoo para sa kanila, sa sinasabi nila. So yun, lipat-lipat sila ng version. Halimbawa, doon sa unang version ay hindi doon nakikita yung gusto niyang ituro. Kaya lilipat sila sa iba. Na ang mga sumulat nitong mga version na ito ay iba-iba ang kanilang paniniwala. Iba-iba rin ang kanilang pananampalataya. So, pero ginagamit ito ng isang tagapangaral at nagtuturo na di umano, ito daw yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya talagang pinaninindigan nila kung ano yung kanilang mga binabasa. Bagamat nailipat na ito ng mga sumulat. Halimbawa, merong iba silang pakahulugan, magkaiba ng pakahulugan, pero mamimili lang sila ng susundin. Ayan. Yan ang ganyan ang kanilang nagiging paraan. Yung kumukuha sila ng makabubuti sa kanila. Kung ano yung makabubuti sa kanilang doktrina, yun yung kanyang pinipili. Ang ipapaliwanag natin ngayon ay ang tungkol sa sino ang mas pipiliin daw natin dahil may comment at may tanong sa atin. Sino daw ang mas pipiliin natin na sugo ng Diyos? Ito bang si Pablo o si Propeta Muhammad? At bibigyan pa nila to ng
mga salita na mas mainam daw na maniwala sa may pinag-aralan kaysa illiterate. Ang Propeta Muhammad, illiterate. Itong si Pablo ay edukadong tao. Pero hanggang doon lang alam nila. Hindi nila alam na kriminal, mamamatay tao. Yan si Pablo. Ayun na rin sa kwento nila. Kaya kikilalanin muna natin. Kilalanin natin yung dalawa. Yung si Pablo at si Muhammad. Kilalanin natin ang dalawa, si Propeta Muhammad at si Pablo. Kung siya ba ay totoo na apostol o alagad na nakasama ni Jesus o sarili lang niya itong o sarili lamang kuro-kuro ito ni Pablo. Kumbaga ay sarili lamang niya itong opinion. Kaya yun ang ating aalamin. Ngayon, sino ba nagkukwento tungkol sa kasaysayan ni Pablo? Kung si Pablo man ay merong isinulat, automatic na yun eh. Kumbaga, yung pagsulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ay ano na siya, pagpapakita na siya ay isang alagad. Kaya magtataka ka, paano siya naging alagad, paano siya naging apostol. Makikita mo naman yun doon sa gawa. Sa gawa, doon nagpapakilala si Pablo na siya ay isinugo ni Kristo at pagsulat niya naman sa ibang mga lugar ay sinabi niya na siya ay sinugo ng Diyos. Kaya yun, bukunin natin yung mga inshallah, yung mga talata na yan, paano yan naibigay kay Pablo o paano siya ginawang sugo ni Kristo o kung siya man ba ay isinugo ng Diyos. Okay, so yan yung kukunin natin. Ngayon, siyempre, ang pupuntahan natin, paano siya naging sugo. Yan. At dahil wala ito sa kwento niya, na sa mga sinulatan niya, wala doon. Mga pahapyaw na lang ang mga nandun. Ngayon, ang istorya, siyempre, nandito sa kwento ni Lucas. Dahil si Lucas at si Pablo, ayon na rin sa mga kwento nila, ay nagkasama sila sa kulungan. Kaya hindi natin malaman kung ex-convict din to si Lucas. Kaya pag-aaralan natin, no? Ito yung gawa. Kung may Bible kayo, kayo dyan, mayroon kayong aklat dyan, mag-aral tayo na sabay natin itong basahin. At tingnan nyo, yung nasa gawa, 1:1. Babasahin ko ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Magbibigay agad ako ng quote dito na sa Juan 1:1 ay ipinapakita rito, kung binasa nyo rin, ipinapakita rito yung ginagawang pagsulat ni Lucas. Kanino niya ito sinulat? Kay Teopilo. Sa makatwid, itong gawa o mga gawa ay may direksyon na pinagbigyan ng sulat. Yung gumawa nitong Biblia, hindi lang natin malaman bakit niya tinawag na mga gawa. Dahil ito ay sulat para kay Teopilo. Kasi yung Biblia, ang ibig sabihin nito, mga kinalap na mga aklat. Mga kinalap o tinipon na mga sulat. Actually, hindi naman dapat aklat ang pinamagat nila dun na tinipong aklat Compilation of books. Hindi po. Compilation of letters. Dapat ganun ang inilagay nila Compilation of letters, mga tinipon na mga sulat. Kasi ayan maliwanag naman na ito ay isinulat nila. At mayroong direksyon kung kanino ito isinulat. Katulad niyan, itong pinamagatan nila na mga gawa daw.
Ito pa sa ibang Biblia, nakalagay doon, mga gawa ng apostol, mga gawa ng alagad. So, ang sumulat, isang hindi alagad, si Lucas. Hindi natin malaman kung siya ay writers na nakapanood ng pelikula na ikinukwento niya yung mga nangyari at nasaksiyan niya. Dapat nasaksiyan niya. Kaya paano kung hindi naman niya nasaksiyan? Kaya ang tatanungin natin dito, nakasama ba ni Lucas itong mga ikinukwento niya? Dahil yung kwento niya, may mga salita yun. Salita nung ikinukwento niya ay isinulat niya. Ano ba siya? Tape recorder? O may dala siyang tape recorder na pagkatapos ng tape recorder na yan ay, di ba, lalo ngayon, osong-oso yung binibidyo mo yung mga nangyayari. So, sa pagbibidyo ba nitong si Lucas, pagkatapos, ipi-play niya, kukunin niya yung sinabi nung kukwento niya. Kaya, siguradong totoo at siguradong tama, eksakto, yung kwento niya. Kasi bakit? Naka-tape, naka-record. Ang problema, hindi pa uso. Hindi pa uso nun ng record na ganyan, yung video. Wala pa. Kahit yung lang, nauso muna sa atin dito, yung yung cassette. Naalala niyo yun, mga cassette, mga Walkman. Yan, may mga record yan. Nare-record mo yung boses, pero hindi pa rin video. Kaya, wala pa rin wala cellphone pa nun eh. Oh. Kaya ang tanong natin, ito bang ikukwento ni Lucas 100% na natatandaan niya yung mismong sinasabi nung kinukwento niya at bakit ganun ang kanyang nagawa, na isulat niya yung usapan nung dalawa. Katulad halimbawa, nag-usap ang ikinukwento niya, ang kausap kay Diyos. Yung ikinukwento niya, kausap si Kristo. Paano niya nalaman na yung usapan ng dalawa is nakaharap ba siya? Nadinig ba niya at nadidinig din niya yung kausap nung ikinukwento niya? So, ganun sana ang natin, ganun kalawak ba? Lalawakan natin yung pag-aaral natin, pagsisiyasat natin. Kung gaano katotoo na ang isang tao ay maisusugo ng Diyos o isusugo ni Kristo kung andyan pa rin yung mga sugo. O lalo na kung yung revelasyon, nandyan pa rin. Kasi ang katotohanan, ang Diyos ay nagsusugo pag wala na yung isang sugo. Hindi yan katulad nung kay Moses. Kasi si Moses at si Aaron magkapatid. Pareho niyang ipinadala kay Firaon dahil sa request ni Moses. Dito, sa mga alagad ni Kristo, ayon sa kwento nila, ay mga nagbibigay ng kapahayagan, nagbibigay ng katuruan na hindi natin makita o mabasa kung saan sinabi ng Diyos na sila ay sinusugo ng Diyos, na sila ay magpapatuloy doon sa mensahe na dala ni Kristo. Datapat doon pa rin sa kwento nila, ng mga sulat nila, sa mga aral na binibigay nila, sa mga payo na ginagawa nila, ay wala pa rin tayong mababasa na sila ay naging sugo, na inutusan sila ng Diyos. O kaya, ay wala tayong mababasa na meron silang pinagkunang katuruan mula kay Jesus. Ganun sana eh. Halimbawa, sinabi ni Jesus na ito yung katuruan na sinabi ni Jesus na ang Diyos ay nag-iisa lang, walang kamuka, walang katulad. So, ituturo ng mga apostol yun. O kaya sinabi ni Jesus na ako ay anak ng Diyos. Mismo sinabi ni Jesus, ito ang sabi ng aking ama, ako ay kanyang anak. Kaya anak ako ng Diyos. Na ibinibigay halimbawa kay Pablo, at pagkatapos ay sinabi ni Pablo ngayon, at yun ang ikukwento niya, yun ang ituturo niya sa atin dahil kinausap siya ni Kristo. Pero ang problema, paano siya kakausapin ni Kristo na si Kristo ay nasa langit, na si Kristo
ay wala siyang karapatan na magbigay ng pagsusugo doon sa na kalagayan na kasama niya ang Diyos na ayon niya na sa kwento nila. Pero para sa Islam naman, si Jesus nasa second heaven lang at hindi siya kapiling ng Diyos. Pero pwede siyang, kung bibigyan siya ng kapangyarihan uli na ibaba na siya sa lupa, doon pa lang siya makakapagsalita sa mga tao. Pero sa ngayon, hindi siya pwedeng magsalita sa mga tao dahil walang kapahintulutan ng tunay na Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Kaya yung sabihin mo na makakausap mo si Jesus, imposible. Imposible yan. Dahil siya ay tao, hindi siya Diyos. At ang nagsusugo, yung Diyos. Dahil yung Diyos, kapag nagsugo siya at nagsabi siya ng mga katuruan, walang kontradiksyon. Hindi yan magpo-kontradiksyon dahil alam niya na nasabi niya na yun. At hindi pwedeng katulad sa mga kwento ng mga tao na parang sila ang Diyos, parang yung kwento nila ay walang pagkakamali. Hindi pwede na ang tao hindi nagkakamali. Kaya nga tinatanong natin kung perfect yung sinabi. Mana pa, kung ang Diyos ang nagkwento, perfect yan. Dahil walang kapintasan ng ating tagapaglikha. Wala siyang pagkakamali. Hindi siya pwedeng mamali doon sa kanyang sasabihin sapagkat gaano man ang ating mga pinag-usapan na matagal ng panahon, alam ng tagapaglikha yan. At kung ano pa yung sasabihin mo, alam pa rin ng tagapaglikha yan. At kung ano yung nasa puso mo, alam niya ng tagapaglikha. Pero ang tao hindi. Kaya yung mga kwentuhan, halimbawa tayo, nagkwentuhan tayo ngayon, may nakadinig. Yung nakadinig na yan, pag nagkwento niya, kahit mamaya lang, 5 minutes lang, o 1 minute lang, sa pagkwento niya, kung mahaba yung kwentuhan natin, ay hindi niya maikukwento ng buong buo yung pinag-uusapan natin na katulad ng pag-uusap natin. Gaano pa? Kung halimbawa na ang kumukuha tayo ay pananaligan natin, yun yung tatagalin natin pananampalataya. Paano pa yun? Pananampalataya na yan. Kaya dapat tinitiyak natin, sinisiguro natin na iyan ba ay sinalita ng Diyos? Sinalita ba yan ni Jesus? Yan ba yung dala ni Jesus na katuruan? Yan ba yung itinuro ni Jesus na ang Diyos ay isa lang, ang Diyos ay walang kamukha, ang Diyos ay walang katulad, walang kahinaan? Ang Diyos ba ay parang tao? Dapat lahat yan inaalam natin. At sa pagkaalam ng katotohanan, doon tayo lumagay sa tama. Kaya muna nating pag-aaralan, gaya ng sinasabi ko, ay itong mga gawa na sinulat ni Lucas. Sabi rito, sinulat niya ito kay Teofilo. Tutuloy natin ang basa. Ulitin ko na lang, ang unang kasaysayan na ginawa ni Lucas. Ang unang kasaysayan daw. Kasaysayan. First history. Okay. O Teofilo. Kausap niya si Teofilo. Kaya yung pagsulat niyang ito, nakauna-unahan niyang ginawa daw, dinedireksyon niya si Teofilo. Ay tungkol daw saan? Tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Kaya napakalinaw ng natin, pinag-uusapan Yung ikukwento nito, pinasimulang ginawa at itinuro daw ni Jesus. So doon pa lang, kailangan maging matalino tayo. Bakit ikaw ang magkukwento? At hindi si Jesus? Kung ang Biblia ay revelasyon na ng Diyos na ibibigay sa atin para dito tayo maniniwala, ibig sabihin nito ay Diyos ang magsasalita. Manggagaling sa Diyos yung ibibigay sa atin mga kautusan dahil revelation. Pero ito, pag kumuha ka rito sa mga sulat ni Lucas, ay marami tayong dapat na maging katanungan na dapat masagot.
Ayan, halimbawa, magtuturo na to si Lucas. Ang tanong kagad natin, siya ba ay sinugo ng Diyos? Bakit niya ikukwento itong mga pinasimulang ginawa ni Kristo at itinuro? So ngayon, magtuturo ngayon siya. Ano ngayon ang mga ikukwento niya? Tapos, wag nating isipin na iyon ay sinalita na ng Diyos, sinalita na ni Jesus sa kanya. Kailangan may proof bago natin siya paniwalaan. Kailangan makapagbigay tayo o mahanap natin dito, basta wag lang siya ang nagsasalita at sinabi ng Diyos, halimbawa, kinausap si Jesus. Jesus, anak ko, si Lucas, darating yan, magiging isang sugo yan. At yan ay magsasalaysay ng mga nangyari sa inyo. Siya yung magkukwento. Kahit papyaw na lang na mga mababasa natin. Meron kayang ganun? Wala naman eh. Walang ganun na mababasa tayo sa aklat ng mga sinulat nila. Wala. Kaya imposible na ito ay maging kapanipaniwala ang kwento. So itutuloy natin. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan. Tinanggap daw siya, si Jesus, sa kaitaasan. Pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos, ibig sabihin, nagturo talaga si Jesus, nakapagbigay daw ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ginagamitan pa niya ng salitang Espiritu Santo para ano yun? Common sense naman, lahat tayo, meron tayong Espiritu Santo, lahat tayo. Dahil yung isip natin, kung ano yung ituturo mo, nanggagaling sa ating isipan. Yan ay Espiritu, hindi yan natin nakikita. At kaya tinatawag na sa Santo, banal, ibig lang sabihin, isipang banal. Ang lahat ng itinuturo ng isang tao, ay ang gusto niya ay makapagturo ng banal, yung matuwid, yung tama, yung may katotohanan. At yun ay banal. Yun ang tawag doon. Kaysa may magturo naman na kasamaan. Okay, tuloy natin. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya ay makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita rito sa ikukwento ni Lucas ay yung mga nangyari na nagawa na ni Kristo. Yung pagpapahayag daw sa kaharian ng Diyos. At palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila ay ipinagutos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem. Kundi hintayin ang pangako ng Ama na siya namang narinig ninyo sa akin. Ang kwentong ito, kung yung pagsasabi niya na pangako ng Ama, papasok na yung mga katuruan dito na kaya sila, ito yung mga sinabi nila, yung Ama ang Diyos. Kaya parang lalaki na Diyos at Diyos na may anak kasi Ama. No? Iyan ay dagdag na lang ng mga sumulat dahil kaya nga importante na sila ay sugo ng Diyos kung sinabi ng Diyos sa kanila o sinabi ng Diyos sa kanila na ang Diyos ay Ama. Bago sila magturo, bago sila magsabi na ang Diyos ay Ama. Itong mga ito kasi, yung mga sumulat na ito na nakalap ng nagpagawa nitong Biblia, ay natitiyak ko na iisa lang sila ng doktrina. Iisa. Si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay Panginoon, ang Diyos ay yung Ama. So, meron silang pagkakaisa sa mga pagtuturo. Kaya
doon lang yung procedure na pagtuturo nila ay nagkakatsa sila. Yan si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, si Pablo. At maging si Santiago, si Pedro, at si Judas Tadeo. Yan ay magkakasama na sila ay nagkaroon ng isang pagtuturo. Kaya pag-aaralan natin, hindi pwedeng hindi natin pag-aralan. Ito, tuloy natin sa 5. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y bautismo sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Ito ay gawain ng propeta na yung ikukwento niya, sapagkat tunay na si Juan daw ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y bautismo sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Ang patungkol niya rito ay para kay Teopilo. Di ba? Yung unang tatandaan natin yung direksyon ng kanyang kwento. Huwag natin iaalis. Huwag tayong aalis doon sa kausap niya. Kaya mapapansin natin yung salita na to na sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y bautismo sa Espiritu Santo. So yun yung patungkol doon sa kanyang sinulatan kay Teopilo. So lahat ng mga siguro mga kasamahan nila, Teopilo, ay ito yung sinasabihan ni Lucas na bautismuhan sa Espiritu Santo. Okay, tuloy natin. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon at nangagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? So, ito naman, sa sumunod na talata, pag-aaralan natin, baga, iisipin mo pa lang, sino ba yung Panginoon na tinatawag nila? Di ba si Jesus? Kaya ito ay tanong kay Jesus, sasauli mo baga ang kaharian sa Israel? Sa Israel nga siya sinugo Kaya doon pa lang alam na kagad natin na ang tinutukoy niya rito ay si Jesus. So ang tanong niya ay mayroong salitang Panginoon. Tutuloy natin sa 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon, ni itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Meron na naman siyang binanggit na Ama na ito ay tumutukoy sa Diyos. At ito ay tumutukoy kay Jesus sa kanyang pamamahala. Tuloy lang natin ang basa sa 8. Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. Yung sinasabi niyang kayo, mapapansin mo talaga Datapot kung halimbawa yung nakikinig ka lang dyan sa tapos ikaw binabasahan nitong aklat, iisipin mo kayo yun. Dahil sasabihin ng tagapangaral, kayo. Kaya kumbaga parang parang kausap ka niya ng Diyos Dahil pagka nabanggitan sila na kayo, kinikilabutan na sila dahil akala nila sila na yun. Pero ito ay kay Teopilo to, hindi ito sa inyo. Kay Teopilo, ito sinasabi ni Lucas. Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ayan kausap niya kasi alam naman sa inyo mapunta.
ang kausap ni Lucas dito ay si Teopilo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Meron pang lugar, kaya never na maging sa inyo to. At sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Makakaambon kayo rito. Kasi merong sinabi pala rito, hangganan ng lupa. Ayan ang may ibig sabihin nun. Part of the earth. Maaring ito ay hanggang sa hangganan ng daigdig. Bilog yan. Kaya halimbawa, nagmula ka rito sa Pilipinas, pag umikot ka, balik ka na naman sa Pilipinas. Ganon. Kaya, ibig sabihin dito, tatanggapin na ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo, kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem. Magiging saksi lang pala eh. Tama, pwedeng mangyari. Magiging saksi nga kayo dahil sumunod kayo rito. Ang magiging pagsunod ng mga tao rito ay talagang hanggang sa hangganan ng lupa dahil kalat na nga ang Biblia eh. Dahil ito na nga yung pinaniniwalaan ng marami na mga Kristiyano. Dahil sumusunod sila sa mga kautusan nitong mga tagapangaral na ito. Pero sa part of a Christian, there is so many denomination. Napakarami pa rin na iba't ibang mga pangalan ng religion nila. Hindi sila nagkaisa. Marami pa rin. Bakit? Sabi ko nga siya, madali itong basahin, madali itong pag-aralan, madaling magtayo rito ng relihiyon pag gugustuhin mo. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Walang abog-abog. Kumbaga, walang pasintabi. Biglang napunta ang kwento niya. Bigla niya ikinumento si Jesus. Kumbaga, mula rito sa tinitingnan natin ng pakahulugan kanina, ang ikinuwento niya si Juan sa 5. Tapos sa 6, tinanong nga sila nung sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, parang papasok na si Kristo rito kasi may salita ng Panginoon. Ang tanong daw, isusoli mo baga? Paano siya nakapasok agad doon? No? Ang ikinukwento niya kasi, si Juan, sabi niya, sapagkat tunay na si Juan sa 5, ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo bubautismo sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Yan na yung si Jesus ay darating na siya magbubautismo sa kanila. Kaya itong si Teopilo, ang magbubautismo rito, si Kristo siguro. Tapos, tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, sasoli mo ba ang kaharian ng Israel sa panahon ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalan. Yeah, so, kumbaga ay sinoplas sila ni Kristo, no? Sabi niya, hindi, wala kayong karapatan na malaman kung isusoli niya o hindi. Parang ganun, di ba? Sinoplas sila. Yung mga nagtanong na yon, hindi naman sinabi na kung ito ay mga alagad. Kasi ang kwento niya, at sinabing niya sa kanila, yung mga nakasama niya sa pagtitipon, yun. Kasi nga sabi nitong kaya sinasabi nila mahirap daw unawain dahil hindi naman niya, puro pahapiyaw yung salita nila. Dahil hindi niya dinidirekta na ganun. Gano'n na yung sabihin mo na, at ang mga alagad ay nagtipon-tipon uli. At ito ang sabi ni Jesus. Diba? At ang tanong ng mga alagad, isosoli mo ba ang paghahari mo?
So yan, wala yan. At itong pagtawag nila kay Jesus na Panginoon, mamaya malalaan natin yan. Sa 2:36 nitong gawa. Ha? Kaya nasa ano pa lang tayo? Nasa 7 pa lang. Medyo mahaba-haba pala to. No?